Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno, lalo na sa politika. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ay magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. Tila ba hindi na talaga kaya ng ating taong bayan ang mga kabalbalan nitong si Presidenteng Kuting ng Norte na ito dahil nga ang hirap na ngang mamuhay, sobrang humihirap pa kapag mayroong sakuna. Katulad na lamang nitong mayroong super typhoon kung saan mga kababayan ang maraming nasalanta at nadelubyo dahil na lamang sa kakulangan ng ating administrasyon sa paghahanda sa ganitong mga trahedya. Kaya na lamang hindi na rin maiwasan ng ating mga mamamayan na magalit at maglabas ng kanilang mga hinaing dahil nga sa sobrang hirap na nga ng buhay, wala pang tulong na nanggagaling sa administrasyon. Hindi naman sa sinasabing umaasa sa gobyerno, ngunit diba dapat ang gobyerno ang unang pumoprotekta o pumuproteksyon sa taong bayan. Taong bayan ang nangunguna, hindi ang puro hearing na wala namang nangyayari. Sayang ang pera ng taong bayan. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng mga netizen na maglabas ng kanilang saloobin sa isyung ito. Ayon nga sa isang netizen, na-miss ko talaga ang pamumuno ni FPRRD noon. Noon hindi pa man dumarating ang bagyo ay nakahanda na ang lahat. Lahat ng nasa gobyerno ay nakatutok na sa darating na bagyo. Ngayon, kakaiba, busy sila lahat ngayon sa mga investigasyon na wala namang katuturan. Ayon din sa isang netizen, walang food sa mga na-rescue. Palugaw lang daw at the expense of the rescuers ang gastos. Nasaan pala ang budget sa mga rescue operations, Mr. President? Dagdag pa ng isang netizen, yan ang masamang nangyayari sa Pilipinas kung ganitong klase ng pamamalakad ang ipinapakita sa mga kawawang biktima ng bagyo, baha at kalamidad at sa laki ng budget na inilalaan sa flood control at response ng mga ganitong pangyayari. Sana magising na ang mga kababayan at imulat ang mga mata sa katotohanan na ang leader